po si Juvie May Pendon, a graduate of Bachelor of Secondary Education, major in English. I took up Master of Arts in Education, major in Educational Management. Now, taking up Doctor of Philosophy, major in Educational Management. Bata ako, pag tinatanong ako kung ano yung pangarap ko, ang unang-una kong sinasabi, naalala ko, ang gusto kong maging paglaki ko ay gusto kong maging artista. Yan. Kumbaga tuwang-tuwa ako pag gusto kong mag-artista, gusto kong kumanta, gusto kong sumayaw. So hanggang sa tumatagal, ano na ba talaga yung gusto kong maging? So hanggang sa parang mas maganda yung nakaupo ka sa office, naka-aircon ka, hanggang sa gusto ko na mag-secretary. So nung tumatagal, hanggang sa yun, bago ko magkolehiyo, yun yung naiisip ko na gusto kong maging. Yung pagbubukas ng pinto sa akin sa pagiging teacher is really unexpected. So, nung mag-enroll ako, supposedly, for business management, dahil nga gusto kong mag-secretary, may nag-offer sa akin na bakit ka mag-secretary? Sayang naman kung hindi ka mag-e-edu since yung average mo naman is pasok for education. So sabi ko, pwede rin po, pero gusto ko pa rin mag-secretary. Pwede ka pa rin naman mag-secretary kahit na eduk yung kukunin mo. So, okay po, sige. So ako naman, payag naman ako, nag-eduk ako hanggang sa nagtuloy-tuloy na. And hanggang sa mag-intern ako, I realized, masarap din palang magturo, okay din palang magturo. Hanggang ngayon, eto na, nandito na ako sa profession na ito at nakikita ko na yung sarili ko na magre-retire sa pagiging isang guro. Since nung bata ako, bukod sa pangarap ko mag-artista, pag ako magpe-pray sa simbahan, lagi ko talagang pinagpe-pray. Hindi ko alam kung bakit pumasok sa isip ko yun, pero lagi ko na lang pinagpe-pray. Paulit-ulit, sana yumaman kami, sana yumaman kami. Yung bata ka na yun yung nasa isip mo na parang, paano, hanggang sa tumatagal, paano, hanggang sa nawala na siya sa prayers ko or sa dream ko, hanggang sa nag-aral na ako, hanggang sa sinabi ko na lang for protection, for guidance, na magpe-pray ka, na siguro dahil despite the fact na nandun kami sa financially, financially talagang unstable. So kahit na nandun sa sitwasyon na yun, hindi ko iniisip na magiging hadlang siya sa pag-aaral, sa pag-reach ng mga dreams, like, maraming mga naging instrument si God para matupad yung makatapos ka ng pag-aaral, makapunta ka sa profesyon na nandoon ka. So, maraming challenges, but kahit na meron pa mga challenges, tuloy lang ng tuloy. Nandyan yung support system talaga na though mayroon kahit financially struggling kami, hindi pa rin yung mga parents ko na nagsasabi na, tama na yan, mag-stop ka na, huwag ka nang mag-aral, hindi mo na kailangan yan. Still, kahit na nahihirapan, nandyan pa rin sila, support pa rin sila, sige, kung ano yung gusto mo, kung gusto mo magpatuloy, ituloy mo lang, gawin mo lang. And yun nga, yung mga, for example, sa scholarship, hindi ko din naman in-expect na yung palang pagsali-sali ko sa mga beauty pageant, yun pa yung magiging way para makakuha ko ng scholarship na nakakatuwa, na nagkakaroon ng connection yung mga pinagsasalihan ko ng mga simpleng contest na yun na nakatulong para yun pala yung magiging way para matulungan ako na makatapos din ako ng college. At the same time, yung support din ng mga relatives na pagka may mga ganyan na may mga miscellaneous na dumadating na lang na may mga nagsusupport na nakakatapos. Yung mga naging prof ko nung college ako, na nakaka-inspire sila na ang galing-galing nila magturo, na parang ikaw, wow, parang ang sarap palang magturo din. Parang ako gusto ko na rin talaga na yun yung gawin ko na profesyon, na pag nakikita ko na yung mga students ko is natututo at nag-e-enjoy, parang ang sarap sa feeling na parang ito siguro talaga yung fulfillment na tinatawag nila pagka nakikita mo na yung ginagawa mo, especially pag meron ka mga students na nai-influence, natututo sa'yo. So, yun yung pinakang reward mo. Today is my first day of being a head teacher.
So, kanina, nagkaroon na kami ng meeting, ng planning nung aming school head, nung aming principal. So, binigyan niya na sa akin yung mga tasks na gagawin ko, kung ano yung mga coordinatorship, kung ano yung mga ililid ko na mga programs in the coming days, especially ngayong mag-e-end yung school year and sa opening ng school year. So, since most of sa pagiging teacher ko, 11 years this May na ako sa public school. So, yung kabuuan na yun is talagang nasa classroom setup as an advisor. Sa loob ng 11 years na yun, never akong hindi naging advisor. So, doon sa 11 years na yun, 11 din ang naging sections or anak-anakan ko talaga. Na pag talagang naging advisor nila ako at sila as my advisory class, talagang anak talaga ang tawag ko sa kanila. Talagang pag yuma ko sila, yapos, nanay talaga. So, as a teacher, talagang kailangan mo ng malaking puso para sa mga students mo. Kasi yun talaga yung number 1 na magagamit mo. As a teacher, ang mga challenges na na-encounter ko would be, syempre, number 1 is yung since meron tayong individual differences, iba't iba yung mga bata na makakaharap mo. Sabi nga nila, diba, there's no such thing as one size fits all. Talagang iba-ibang approach sa iba't ibang bata, nalalawakan mo talaga yung pangunawa mo na iba-iba sila ng pangangailangan, iba-iba sila ng needs na kailangan, magawan mo ng paraan na ma-address mo kung ano ba yung mga kailangan ng mga students na yon. And ikaw yung parent nila sa classroom, so kailangan talagang ibigay mo yung guidance na kailangan nila. At the same time, paperworks. Talagang marami. Hindi ka lang basta nagtuturo, hindi lang teaching yung ginagawa mo. Ang daming reports, gagawa ka ng grades. Pag minsan, meron pang mga bata na talagang magpapasaway, sisingit pa yan sa office, sa guidance. Talagang madami kang iisipin sa mga bata. So, pag nagsabay-sabay na yun, grades, reports, ayan, yun talaga yung challenging doon. So, sa pagiging head teacher naman, same, mga reports, lalo na yung mga urgent talaga. Kasi minsan, pag nagbigay na sila ng gawain, tatapos ka pa lang dun sa isa, may susunod na. So, kailangan talaga nakatutok ka. Yung laptop mo, kailangan nakabukas lang yan. Yung cellphone mo, kailangan laging open yung lines mo kasi maya't maya, meron silang mga hihingin na report sa'yo or may mga kailangan kang gawin para ipasa sa kanila. As a teacher, napakahalaga, number 1, na patient ka. Patience is a virtue talaga. Talagang hindi lang sa mga students mo, hindi lang sa mga bata na kaharap mo, but also sa work mo din. Kailangan accepted mo na kahit na ang daming mga reports na may mga pagpapasa na urgent report, kailangan patient ka na, okay, matatapos to, kailangan, hindi magpapaka-stress, kailangan, talagang one step at a time, ganon, para hindi ka ma-stress at the same time, maging maayos din yung work na gagawin or ipapasa mo. So, pangalawa, sa naging experience ko, lalo na I am newly promoted, grit is very important. You need to really be determined. Kailangan may determination ka. Sa dami ng mga teachers in the Department of Education, maraming magagaling talaga. It's just that sometimes, some of them are not that determined to go up the ladder na pwede silang ma-promote. Pwede kasi mahuhusay sila. Kaya lang minsan, napanghihinaan na lang ng loob. Kasi totoo naman talaga, ang hirap mag-ayos ng papers, ang hirap mag-ipon ng mga kailangan mong attachments para ma-prove mo na ikaw ay deserving for that promotion. Pero kung determinado ka talaga, magagawa mo Talagang yung mga puyat, itutulog mo na lang ulit yan, mababawi mo na lang yan. Kailangan lang yun. Tiyagain mo lang talaga. And
pangatlo, pinakamahalaga is the attitude of gratitude. Kailangan maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay. Number one, that we are in this profession, nakakapag-influence kami ng mga students na tuturuan namin sila na hindi lang academically but also on being a good individual or good citizen. So, maging mapagpasalamat sa profession na meron kami, sa blessing ng profession na ito, and sa dami din naman ng mga benefits at the same time ng mga natututunan namin bilang kami ay nasa DepEd. A little background. So for example, in my position, bilang ako ay talagang napunta sa pagiging head teacher, ang path na pupuntahan mo siguro, syempre, number one, is to become an education graduate. So, kung siguro, nung una, hindi ka pa ganun ka-decided na gusto mo talagang maging educator, pwede ka namang kumuha ng ilang units para ikaw ay makakuha ng makapag-board exam para makapasa sa LET. And then, after nun, kung gusto mo maging head teacher or maging school head or principal in the future, Master of Arts in Education talaga, or Educational Management, yung major, yun yung iyong kukunin. And of course, lastly, para mas matulungan ka pa na ma-develop yung knowledge mo about it, kagaya ko, kumukuha ko ng Doctor of Philosophy, major in Educational Management. So yun yun. So, yung iba naman, master teacher naman, kung ako ay head teacher, sa iba naman master teacher, sila naman, ang tinitake nila is Master of Arts in Teaching naman sila. So, they are focused into content. So, into teaching talaga sila. So, paano nila i-hone or i-develop yung kanilang skills, yung strategies nila into teaching and in creating instructional materials. Advice ko, kumbaga parang ano nga sabi nila, eyes on the prize talaga. Yung talagang kung meron kang gustong makuha, talagang gawin mo kung ano yung kailangan mong gawin. At doon sa journey na yun, kailangan mo maging optimistic. Kailangan maging positive ka na gagawin mo yung kailangan mong gawin. At the same time, habang ginagawa mo yun, may kasamang prayers, 'di ba? Magdadasal ka at alam mo na maniwala ka lang na pag ginawa mo yung kailangan mong gawin, definitely, mapupunta ka dyan. Basta tuloy-tuloy lang. Huwag mo masyadong isipin. Hindi mawawala yung challenges, hindi mawawala yung obstacles and hindrances. Nandyan lang yan palagi. So, kung ikaw ay talagang determinado, kailangan mo lang maging positibo at gawin mo lang kung ano yung kailangan mong gawin para ma-achieve mo yung goals mo. Actually, talagang number one is time management. Minsan, medyo talagang manlilimos ka na lang ng oras para sa sarili mo. Pero sa totoo lang, dapat talaga may time ka para sa sarili mo. Time management, say for example, ako, I wake up at 3 a.m. kasi si husband papasok. Higa ko ulit saglit, idlip. I wake up at 5 kasi maghahanda naman ako ng baon ng mga bata. Pag alis nila, prepare naman ako para pagpasok ko. So hanggang sa dire-diretso na, after work, kagaya kanina, yun yung singit. Yun yung aking me time. So pagdating ko dito, higa, pikit saglit, di pagdating nila, gagalaw ulit. So kailangan balance meron kang time not only for them. Siyempre dapat, 'di ba? May time ka din para sa sarili mo. Kasi 'di ba, you can't give what you don't have. Paano ka magbibigay ng masayang 'di ba? Ano sa kanila kung ikaw pagod, malungkot. Kailangan ganon. So time management at the same time setting your priorities. Ano ba yung mga kailangan mong gawin? Unang gawin, ano yung mga kailangan mong dapat na unang asikasuhin. So para hindi ka din nalilito or nahihirapan. Siguro yung sinasabi nila that teaching is an easy or just a normal job. Like, most especially nung time ng pandemic, sabi nila, pandemic, wala namang klase sa mga schools, pero bakit sila sumusweldo? So, akala nila, dahil wala kami sa classroom, hindi na kami teacher, hindi na kami nagtuturo. Pero hindi nila alam na kahit na
kami ay nasa bahay lang, especially ako, ever since nung nagkaroon ng pandemic, ako talaga nag-handle ng mga online classes. So kahit na hindi kami nagkaklase sa classroom, mas talaga mas tututukan mo sila sa online kasi ang hirap mo talaga silang kunin. Like, gusto mo silang nandyan, gusto mo silang present, gusto mo silang kukontakin mo pa si mother nila. Gising na po ba yung anak nyo kasi magkaklase na po kami. So yun talagang ganun, yung monitoring ng grades nila, monitoring ng outputs nila. Kasi hindi ka lang basta naturo Talagang kailangan as a teacher, nakukuha mo yung goal mo na natuto ba talaga sila. So, yun hindi ka lang basta yung sinabi nila na teacher ka, pumapasok ka, hindi. Talagang malalim. Kaya nga tawag, di ba nila, teaching is truly the noblest profession. Kasi talagang hindi mo na lang siya ginagawa as nagtatrabaho ka. Beyond na yun doon sa trabaho na sinasabi nila. Ano na yun, talagang parang paano ba, puso na yung pinapagana mo doon. Ano na yun sila na yung may care na talaga at saka love para sa mga students. Kagaya na nabanggit ko kanina, as teaching is the noblest profession, nakikita ko yon base sa nagiging feedback ng mga students. Feedback nila on how they appreciate you. Kapag marinig mo sa kanila na hindi lang basta, hindi na dahil magaling kang magturo. Ma'am, nakikinig ka sa amin. Ma'am, ang bait mo. Ma'am, ikaw yung parang nakikita namin na nanay namin dito kasi nakikinig kami sa'yo, natututo kami sa'yo. Marami kaming mga nalalaman sa'yo. So, work siya ni God kasi ikaw nagiging instrumento as a teacher na itong mga batang ito is maging mabuting citizen ng bansa. Talagang mabuting tao na makatulong din sa iba. So, hindi siya yung trabaho lang na parang, di ba, yung mga paperworks, lagay mo dyan, iwan mo dyan, pagbalik mo, nandyan, walang Pero kasi, yung mga bata na yun, pag na-impluwensyahan mo sila, pag nakapagtanim ka ng kabutihan at ng kagandahan sa kanila, talagang babalik sila sa'yo, teacher na rin. Minsan, meron na nga akong mga naging estudyante ko, teacher ko na. Tapos pag narinig mo sila, nasabihin nila na, alam mo ba ma'am, kaya ako nag-teacher kasi gawa mo. So, yun yung pinakamasarap na feeling doon. Ang dami kong mga naging advisory na magugulat na lang ako, mga nag-teacher din kayo. So sabi, opo ma'am, gusto namin maging teacher kagaya mo. So nakakatawa na, talaga ba? Parang ganun ba yung impact na nakita nyo or naibigay ko sa inyo para kayo din is magustuhan nyo or makita nyo yung sarili nyo na nagtuturo na parang doon mahirap, hindi nyo nakikita yung mahirap. Kasi ang nakikita nila is nakita nila na masaya din at saka maganda rin na talagang nakakatulong ka sa mga bata na parang sila nung una hindi nila alam kung ano yung gusto nila mangyari, na ikaw yung nagbigay sa kanila ng daan kung ano yung magiging career na tatahakin nila. For me, I think success is to be able to influence others. Actually, success is beyond whatever you have achieved already as a person. It's beyond yours na Success is to be able to share it with others. If you were able to see other people na touch by whatever, if you get to inspire them, that's already a success Naka-influence ka, naka-inspire ka. Yun na yung pinakang success na masasabi mo na may nagawa akong maganda. May tama akong ginagawa sa buhay ko kasi naka-inspire ako or naka-influence ako ng mga tao. Failure as a teacher, kabaliktarin din, syempre, kung kahit na parang ginawa mo na lahat, but still yung mga students mo is hindi pa rin nila nakuha yung gusto mong matutunan nila from you. Parang i-blame mo na rin yung sarili mo Parang kulang ba? Parang hindi ba sapat yung energy or yung effort or yung explanation na ginawa ko? Hindi ba yung sumapat para hindi nila matutunan yung itinuturo ko? So, syempre maraming mga factors, 'di ba? Pero
ikaw pa rin eh. Parang kahit sabihin pa nila na it's teacher factor, kahit ikaw sabihin mo, in reality, hindi naman talaga teacher factor, especially if you have done your part. Pero, ikaw sa sarili mo, talagang malulungkot ka. Malulungkot ka talaga na, sayang naman, parang kulang na lang, paano kaya, ano ba ito, uwi ko na ba tong batang ito para ito matuto talaga, di ba? Pero kasi ganun eh, pagka, mahirap kasi talaga, pag sa school, tinuturuan mo, pagdating sa bahay, hindi na follow up. So, ganun din kahalaga talaga yung support system talaga ng family. Education system ng Pilipinas, siguro, number one, talagang scholarship or talagang masuportahan yung mga students na talagang nag-struggle na makapag-aral. Kasi minsan, do meron tayong mga, di kasi nawawala talaga eh, yung politika. Kahit meron tayong mga scholarship, hindi talaga kasi na-filter eh, kung sino ba talaga yung mga students na nangangailangan talaga ng support para makapag-aral. So, especially kami, bilang kami nasa field, nakakapaghawak kami ng mga students na talagang walang kakayahan na after 5 years, ma-encounter ko na lang ulit sila, meron na silang family of their own. Oh, sorry naman, ba't nag-asawa ka agad? Eh, ma'am, kasi po, hindi naman na po ako nakapagtuloy ng pag-aaral. Na nakakalungkot na mahuhusay sila, masisipag. Pero dahil din sa kahirapan, talagang madaling napuputol yung pangarap nila na mag-grow. Yung mga kabataan na nag-aaral ngayon, lagi ko naman sinasabi din sa kanila, okay lang maging bata. Enjoy niyo yung pagiging bata nyo. Maging masaya. Pero syempre, ngayon pa lang, paghandaan na nila kung ano yung future nila sa pamamagitan ng i-prioritize nila yung pag-aaral. Kailangan matuto sila na unahin ang kanilang pag-aaral. Okay lang makipagkaibigan, pero huwag kalilimutan ng pag-aaral. Kailangan balansehin. So, hindi mo naman kailangan maging top of your class. Kailangan lang talaga maging responsable. Kung meron kailangan gawin, ipasa, mag-review. So, gawin lang. Hindi naman kinakailangan ikaw ay maging napakahusay. Maging disiplinado lang na gawin kung ano yung mga dapat na gawin. So, pag naging training mo na yun, tuloy-tuloy na yun. Sa mga gusto maging teacher, number one talaga is kailangan meron kang, katulad na nabanggit ko kanina, malaking puso. Yun talaga yun eh. Yun yung number one na puhunan mo. Kasi pag meron kang malaking puso and you have number one kasi, you need to love your learners. If you love your learners, doon napapasok yung love for teaching. Kasi, kung nakafocus ka dun sa mga learners na yun, definitely magtuturo ka. Gagawin mo yung dapat mong gawin para matuto sila. And doon na rin papasok yung love for your profession. So, kailangan, doon magsimula yun eh. Kailangan isipin mo na kagad na pag pumasok ka sa pagiging sa profession na ito, pag ginusto mo na maging teacher, isipin mo kagad yung magiging product, yung mga bata na matututo dahil sa'yo.